Alam mo yung feeling nagigising ka ng maaga, medyo lutang pa, pero excited ka kasi may event ka. Ganun yung umaga namin today. 8:30 a.m. nasa Kizuna Uptown Center na kami. Mabilis ang breakfast kasi alam namin na pag nagsimula na kami, tuloy-tuloy na to. Hindi ka pwedeng magpabagal-bagal lalo na kapag may oras kang hinahabol. Pagkatapos kumain, inuna kong asikasuhin ang permit ng team. Buti na lang mabilis lang ang ingress dito sa UP Town Center. Dagdag pa dito, malapit lang ang Kizuna sa mismong RDU. 13 years na akong nasa paglolobo kaya halos gamay ko na ang ingress at egress. Madalas may mga lobo na kaming dala sa mga event namin. Kasi may mga venue na mahigpit. Maigi ng ready. Habang packet kami sa second floor, dala-dala ang mga gamit, balloons, backdrop at tools, doon mo mararamdaman yung reality ng pagiging balloon decorator. Hindi lang ito maganda sa pictures. May pawis, may pagod, at may buhatan talaga. Pero alam mo, kahit ganon, iba pa rin yung saya kasi bawat setup parang bagong canvas na naman para mag-create. Today's team, Minecraft team. Alam mo naman ang mga bata ngayon, sobrang hilig sa Minecraft. Kaya habang inaayos namin yung mga backdrop, iniisip ko talaga kung paano siya magiging engaging at wow sa bata at sa parents. Hindi lang ito basta dekorasyon, experience ito para sa kanila. Yun ang lagi kong iniisip sa bawat event. Habang nagsaset up kami, syempre hindi mawawala yung mga maliliit na challenges. May kulang na tape, may balon na hindi pantay-pantay ang hangin, may part na kailangang ulitin. Normal na yan sa industry namin. Hindi lahat perfect agad, pero dito pumapasok yung experience. After so many years sa industry, natutunan ko na kung paano mag-adjust agad. Hindi na ako nagpapanik, mas nagiging solution-oriented na ako. Napansin ko rin today, habang nag-aayos ako ng balloons, parang automatic na yung galaw ng kamay ko. Parang muscle memory na siya. Minsan mapapaisip na lang ako, grabe, ganito na pala ako kasanay. Pero hindi ibig sabihin nun madali na. Ibig sabihin lang, mas nagiging ready na ako sa kahit anong sitwasyon. Bandang 10:30 a.m. natapos namin ang installation, centerpieces sa table, at saka yung entrance art. Nga pala, Hizons ang catering, kaya sure ako masarap ang food. Pero hindi ako sure kung pakakainin kami ng client. Sa totoo lang, yun yung mga moment na lagi kong inaabangan. Yung step back ka, titingnan mo yung bagong setup, tapos sasabihin mo sa sarili mo, ay, worth it lahat ng pagod. Iba yung fulfillment kapag nakikita mong buhay na yung design na dating nasa isip mo lang at nililayout mo lang. At iba rin yung fulfillment kapag tuwang-tuwa sa atin ang mga client natin. Bilang balloon decorator, hindi lang creativity ang puhunan. Kailangan rin natin ng patience, diskarte, napaka-importante nun. At tibay ng katawan. Kasi hindi biro ang paulit-ulit na setup, lalo na kapag sunod-sunod ang events. Natatandaan ko pa noon, 3 to 4 events per day. Lord, paano namin nakaya yun? Pero kahit ganun, bakit mo pa rin ginagawa? Or bakit pa rin natin ginagawa? Kasi mahal natin yung ginagawa natin. Bandang 10:30 a.m. natapos namin ang installation, centerpieces sa tables, pati na din ang entrance art. Nga pala, Hizon ng catering. Sure ako masarap ang food, pero hindi ako sure kung kasama kami sa kakain. Yung rates kasi na kinuha ni client is all in. Transpo and meal included na sa binayaran niya. So, huwag na kaming umasa makakatikim kami ng Hizons. Siya nga pala, napansin kong walang organizer or coordinator si client. Kaya naman nag-offer ako ng ayusin yung souvenirs nila. Minsan, kahit hindi na parte ng trabaho mo, masarap pa rin i-extend yung effort mo to meet client satisfaction. Tapos, syempre, hindi mawawala ang quick kain ulit. Kasi later on, may pull out pa kami.
Ganito ang buhay ng event stylist. Hindi lang set up, pati dismantle kasama sa trabaho, even paglilinis. Kaya importante talaga na marunong kang mag-manage ng energy mo. Hindi pwedeng all out ka kagad sa simula pa lang. Habang kumakain kami, napag-usapan namin ng team yung mga nangyari sa setup, yung mga funny moments. Doon mo makikita kung gaano ka-importante ang teamwork sa ganitong trabaho. Hindi mo kaya mag-isa, kailangan mo ng mga taong maaasahan mo. Pull out na! Nagpapasalamat talaga ako kay Lord sa bawat opportunity na ganito. Hindi lahat nabibigyan ng chance na gawin ang passion nila bilang trabaho. Kaya every event, kahit gaano pa kasimple o kabongga, tinatrato ko talaga siya as blessing. Siyempre, hindi rin mawawala ang pasasalamat sa client kasi sa dami ng event stylist ngayon, pinipili nila kami. That trust is something na hindi mo pwedeng baliwalain ha. Kaya every setup, binibigay namin ang best namin. Hindi lang para sa output, kundi para sa relationship na binubuo namin sa kanila. Alam mo, sa totoo lang, marami ang akala na madali lang ang balloon styling. Lobo lang daw yan eh. Pero hindi nila nakikita yung oras, effort at experience na nilalagay sa bawat detalye. From planning to execution hanggang sa clean up. Katulad na ginagawa namin ngayon. Lahat yan bahagi ng proseso. Pero at the end of the day, kapag nakita mo yung ngiti ng bata, yung tuwa ng parents, at saka yung appreciation ng client, syempre, doon mo masasabi na worth it lahat yon. And yun yung dahilan kung bakit ka babalik ulit bukas, ready na naman sa panibagong setup. Kaya kung ikaw ay beginner sa ganitong industriya, tandaan mo lang, hindi mo kailangan maging perfect agad. Lahat nagsisimula sa hirap. Lahat dumadaan sa trial and error. Ang importante, hindi ka tumigil. At para sa mga kapwa ko stylist, alam kong relate kayo dito. Yung pagod na hindi mo ma-explain, pero yung fulfillment na hindi rin kayang tapatan ng kahit ano, iba talaga kapag passion mo ang ginagawa mo. So, ayun ang ganap namin today sa Kizuna UP Town Center. Isang simpleng araw na puno ng trabaho, pagod at tawanan at pasasalamat syempre. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, real life sa likod ng mga events, mga tips, mga natutunan ko sa industriya, make sure to subscribe sa channel ko na lang din. Sama-sama tayo sa journey na to. Kita-kits sa next video. Bye!